Hello world, it's me Doju. Welcome back to my YouTube channel. Today guys, pag-aaralan natin yung if-else statement using Java programming language. On our previous video guys, pinag-aralan natin yung if statement. Naintindihan natin mga fundamentals. Ngayon, if-else naman tayo. So syempre, para maipaliwanag ko ng mas malinaw to, open na natin yung mga compiler na gagamitin natin. And as you can see mga tol, nandito pa rin yung mga definitions natin. Okay? So andito yung conditional statement. Pag sinabi natin conditional statement, sabi ko sa inyo, ito yung main category. Kumbaga parang letters. Pero sa loob nun, maraming A, B, C, marami 26 ata, diba? So, ganun din guys sa conditional statement. Pag sinabing conditional statement, that is the main category. Pero sa loob niyan, marami. Okay, yung mga if else, ladder if, nested if yan. So, ano ba ibig sabihin ng conditional statement? Ayan, pinag-aralan na natin ito from previous video. Instruction siya na nagbibigay sa program na magdesisyon. Sa loob ng mga conditional statement guys, yung if else, sa loob ng mga yun, meron tayong condition tinatawag. So, yung condition na yun ay isang statement or expression na nagbibigay ng isang value. It's either true or false. Okay, guys, now, if-else statement na tayo. How will I define? Paano ko i-define tong if-else statement, guys? So, ang definition niyan is eto lang. Sobrang simple, guys. Di ko na pahihirapin pa. Kapag ang condition is true, iraran niya yung if block. So, pansinin niyo to ha. Meron na tayong if block. Pagka ang condition naman is false, yung iraran niya naman yung else block. So, meron na siyang dalawang block of codes. Pagka true ang condition, iraran niya yung if block. Pagka false, iraran niya yung else block. So, ngayon, syempre, para mas maintindihan natin to, i-demo na natin. So, gagawa na naman tayo ng program. So, ang gagawin kong program, guys, is yung kagaya lang din sa nakaraan. Okay? Yung program natin will determine if the number is greater than or less than. Yan yung program na gagawin natin. I-determine niya kung less than ba or greater than yung isang number. So, again, paano natin sisimulan to? Mag-initialize tayo ng integer variable. So, number yung pangalan. Ganun pa rin kagaya ng nakaraan. So, 10 pa rin yung value niya. Sample lang naman niya, kayong bahala magbigay ng value. Okay? Pagkatapos natin initialize yung variable, what's next? Paano natin sisimulan yung if-else statement? Kung paano natin sinimulan guys yung if statement, ganun din sa if-else. Magsisimula tayo sa if, tapos condition, and then curly braces. Okay guys. So sisimulan ko muna sa if statement bago ko idudugtong yung else para maintindihan natin ng malinaw. Okay guys. So ito yung goal ng ating program. Determine kung less than or greater than yung number. So currently yung number natin siya equal to 10. So sisimulan ko sa if statement. If the number is greater sa 5, which is true. Kasi number is 10, greater yun sa 5. Then the condition, ngayon yung condition natin siya ay true. So ito yung magra-run. Ayan, magsi-system out siya. Ano i-system out niya or magpiprint siya? The number is greater. Sa tingin mo, deserve ba ng channel na to na masubscribe? Kung oo, please wag mo kalimutan i-click yung subscribe button. Kasi habang lumalaki itong community natin, is lalo kami na-inspire na gumawa pa ng marami pang mga simple at madaling intindihin ng mga tutorial sa hinaharap kung loloobin ng Diyos. And in return, gusto ko sana mag-comment ka dyan sa baba kung ano yung mga topic na gusto mong gawa namin ng mga video tutorials. Yun lang naman, balik na tayo sa topic. Okay? So pag ni-run ko to, run natin. Ayun, di ba? Nakuha natin the number is greater kasi totoo naman, number is 10, greater yun sa 5. So the condition is true. Paano kung hindi? Di ba? Tapos ayaw natin na basta nagte-terminate na lang. Gusto natin magkaroon din ng message. So paano yun? Doon ngayon natin gagamitin yung else block, guys. Paano natin ilalagay yung else? Okay, guys. So bago tayo mag-proceed sa else, paliwanag ko muna sa inyo, ano ba yung if block sa else block? Itong curly braces na to, guys. Yan. Di ba sa loob niya merong system out, merong code. Itong curly braces na to, guys, ito yung tinatawag na block of code. Okay? Block of code. Ngayon, guys, yung curly braces na katapat ng if, yan yung tinatawag natin na if block. Okay? So, lagay natin dito. Ito, guys, yung if block. Yung curly braces, ito, naka-enclose na curly braces, yan yung block of code na if block. So, lahat ng code na nasa loob niyan, itong system out, consider yan as part of the if block. Okay? Ano naman yung else block? Ito ngayon yan, guys. Paano natin gagamitin yung else? Sa dulo nitong curly braces, guys, lalagay mo lang yung else, tapos another curly braces. Okay? And then, baba natin yan. Okay? Ito naman, guys, ito naman yung else. At itong curly braces na to, guys, ito yung tinatawag natin na else block naman. Ito yung block of code na magra-run para kay else. Kailan to mag-activate? Kapag ang condition is false. Okay? So, for example, sabihin natin nag-false yung condition. Anong gusto mo mangyari? So, maglalagay ako ng code dito sa loob ng curly braces ni else. Yung code na to, ito yung magra-run kapag ang condition is false. So, ibababa ko lang siya. Yan. Sabihin natin, ang gusto kong mag-run na code is print pa din. So, gusto ko system out lang din. Pero this time, hindi na greater, less than na. Ayan. So, ito ngayon yung tinatawag natin na else block. Yan.
nakuha ninyo guys, yan ngayon yung else block. Yung curly braces na katapat ni else. So maiintindihan na natin yung ating rules. Na kapag ka ang condition is true, magra-run yung if block. Ano yung if block? Eto guys. Yung curly braces na katapat ng if. Itong system out na to. Kapag ka ang condition is false, magra-run yung else block. Ano yung else block? Eto. Yung curly braces naman nakatapat ng else. Okay? So kumbaga ganito yung mangyari sa Tagalog. So for example, papalitan natin yung condition. Gagawin natin 50. So babasahin ko siya sa Tagalog guys para maintindihan ninyo. Okay? Kung ang number which is equals to 10. Kung ang number ay mas malaki sa 50, false. Diba? False yan. So kung ang number mas malaki sa 50, kung true, i-run mo yung if block. Ano ba ang laman ng if block? The number is greater. I-print mo yan. Else naman, ibig sabihin else. Ibig sabihin, paano kung hindi true? Which is false. Else, kung false, i-run mo ngayon yung else block. Diba yun yung rules natin? Ano ba yung else block? Ito, number is less than. So pag nirun natin to this time, hindi na natin makukuha yung the number is greater than or greater. Diba? Bakit? Kasi logically, 50 na yung in comparison, yung number natin is 10 lang, then the number is less than na. So i-run nga natin. Ayan, nakuha ninyo mga tol. The number is less than. Okay? So guys, alam ko kung gaano kahirap mag-aral sa mga tutorial videos kasi kailangan ko pang mag-backward, forward. Kaya naman guys, gumawa ako ng PDF notes kung saan doon na nakalagay lahat ng list of topics, definitions, code example, at saka mga code explanations. In fact guys, mas marami pa siyang lamang impormasyon kumpara sa mga tutorial videos natin. And doon ko din nilagay guys yung mga link na mga unlisted tutorial videos. Pag sinabi nating unlisted, ito yung mga tutorial videos guys na hindi naka-public pero pwede mo mapanood kapag ka meron kang link which is nandun nga sa PDF. And napakahalaga rin guys na meron tayong notes kasi kapag ka magpa-practice na tayo mag-code, hindi na natin kailangan pang manood ulit ng mga videos kasi meron na tayong binabasa at tinitignan. So if you're going to ask me, is it worth it? Of course guys, it's worth it kasi mapapakinabangan mo to sa pagpa-practice at pag-aaral mo ng coding. So if you are interested guys, andyan yung link sa description sa baba. Back to the topic. Okay? So I hope na naintindihan ninyo guys. If di nyo naintindihan, pwede nyo ulit-ulitin yung video, walang problema. Okay mga tal?